Hello! Hello po. Hi, magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Yes po. Good morning, Papa Good Jackson. morning. Hindi ka dapat naka-loudspeaker, hindi ka dapat naka-headset ha. Yes po. I know the drill. I know the drill. Ano pangalan? Just call me Rad po. Paano yan? RAD lang o dalawang D? RAD lang po. RAD. Rad. Ano yan? Screen name yan? Yes po. Anong inspirasyon niyan? Bakit Rad? Derive lang siya sa sa pangalan ko. Basta may something connection lang. Ganun lang. Okay. Ilan taon na si Rad? 33 po. Taga saan ka? Cavite. Cavite? Okay. Okay, next page tayo. Ano ang oras ng karaniwang tulog natin? Graveyard kasi ako po, Jackson, bali madalas akong tulog 10 a.m. na. So Okay. inaabangan ko minsan yung upload mo after mo mag-live bago makatulog. Sige. Alright. Pag umaga, pag-ihi natin, mapusyaw, madilaw. Sagot po. Yes. Ano LT po? naman, LT. LT naman. LT. Okay. Next question po tayo. May mga pagkakataon ba na pag umalis ka ng bahay na nakasapatos at kalahating oras ka na lumabas, umuwi ka ng bahay, nag-uulit ka ng medyas kasi saglit lang ginamit? Hindi ba Jackson? Okay, good. That's good. Active ako. Okay. May mga pagkakataon ba nagkamot ka ng bahagi ng katawan mo at inamoy mo para ma-confirm kung dapat nang hugasan? Sinabi, mabaho ba ito? Pag inamoy, ay mabaho nga. So, that's a yes. That's a yes. Okay. Anyways, anong ginagawa ni Rad sa buhay? Isa po akong multimedia designer. Multimedia design. Marunong ka mag-Premiere Pro, Brad? Yes po. Magkano pa edit sa'yo, Brad? Depende po sa Depende sa video, depende sa length. Halimbawa, 30 minutes, vlog, magkano? Nasa mostly po kasi US yung client ko. So, wag na, mahal to, mahal. Binato tayo ng credentials eh. So, okay na yan, okay na. May asawa na ba si Rad? may girlfriend po. May girlfriend. Matagal na kayo? Running 1 year pa lang po. Naabot na ng 2 years. Papaabutin sa pang buhay. Hello sa mga kinilig ha. Hello po sa mga kinilig. Anyways, mag-1 year na kayo. Tama? Yes po. Kailan kayo mag-1 year? Next month po. Oo. Okay. Paano ka nagkakilala? Siya ba pag-uusapan natin si Jowa? Siya rin po. Okay. Kasi medyo siyempre nagkakaedad na parang may something confusion lang kung paano siya i-handle in the future. So, ganun po. So practically tonight, you don't really have a problem? Hindi, masasabi ko pa rin po siya na problem kasi existing na po kasi, kumbaga, hindi lang siya ganun kabig, pero pagka mamamagnify na po kasi, para sa akin po, the way ko lang siya na-perceive parang magiging problema siya in the future pagka hindi ko siya in-address ngayon. So, sakto rin po kasi na mag-1 year kami na parang na-feel ko na wala. Kasi yung itong problema na po kasi na ito ngayon, in-address ko na to siya nung time na bago pa lang kami. So, mga 2 months pa lang kami. Tapos, okay. Parang since then, parang nag-hope ako na na magkaroon ng progress. Tapos ngayon na mag-1 year nga. Although nung in between po kasi nung bago kami mag-1 year, bago kami andito sa point ngayon. Lagi kong parang ina-adapt ko yung lagi yung advice na magko-compromise kanyan. Do something na do something na uncomfortable. Rad. Yes, po. Ang haba nung intro mo, hindi pa namin alam yung problem mo. Ang haba nun ha. Oo. Ang haba. Hindi kaya ikaw yung problema.
Hindi ka ikaw problema. Ang haba nung intro, ha? Oo. Sorry. Okay. Sorry po. No, tapos, malupit. Choppy pa yung signal ng bibig mo, ha? Paputol-putol. O, nauutal ka. Sorry po. Mm. So, Ano problema nyo? paano ko ba i-start? So ito po kasi, nagkakilala po kasi kami sa parang circle of friends namin. Okay. Umpisa parang Teka lang, teka lang muna. Lapit mo sa bibig mo yung, hello? Ganon. Hello po. Yan. Oh, nagkakilala kayo, common friends. Tapos, Yes po. Tapos nung time kasi na yon, hindi talaga ako naghahanap ng jojowain, kumbaga. Tapos, inamin niya rin naman na in the first place, may gusto siya sa akin. Tapos, kumbaga, hindi naman sa pagiging malaki ulo, pero parang siya yung nag-first move, kumbaga. oh, yep. So, pogi ka pala. Hindi naman, malakas ang dating. Hindi masama aminin yan. Kasi totoo naman eh. Tapos ayun nga po, pero hindi rin naman siya, yung tipong pagkaligo ko sa kanya, sinagot agad ako kasi kumbaga nagpakilala rin ako sa pamilya niya bago naging kami. Okay. Tapos, pero bago pa po dumating sa ligawan part na yun, para kasing sa akin, kasi nasa 30s na ako, para inisip ko na may standard na ako ng kung ano yung magiging partner ko, kumbaga. Kasi over pandemic po, pagka nakilala ko rin yung sarili ko na kung ano ba yung gusto ko sa relationship, na kung ano yung gusto ko kung paano ako mag-lead, kung paano ko mag-provide. Ganun yung may na bubuo na ako ng dynamics na gusto ko, na ideal para sa akin pag nasa relationship na. Okay. And then, isa po yung since yung nag-freelance nga rin po ako, parang naging reference ko na rin na dapat yung magiging partner ko next relationship ko na magiging makakatuluyan ko na rin is within same space, para same space po, nag-freelance din. Same industry. Same industry po. Hindi naman literally na parehas ng industry, at least nag-freelance na work from home. Ganun po yung naisip ko. Tapos, nung nagkakilala kami, ganun yung pagka-introduce niya sa sarili niya. Na ganito ako, social media manager ako, ganyan. So, parang inisip ko, sa trabaho pa lang, just swak na kami kasi hindi mahirap mag-adjust, kumbaga. Kasi mahirap, para sa akin po, mahirap pag work from home ka, freelance ka, tapos ang matatapad ka sa corporate, tapos hindi magtutugma yung oras. Parang maraming adjustments. Maraming adjustments. Hindi mahirap yun. Si ikaw lang nagsabi nun. Tapos, nung nagkakilala na kami. Tapos nung parang nagkaka-develop pa na, nagkalaliman na, although hindi pa naman naging kami. Doon ko nalaman na yung trabaho niya is sa OnlyFans. Kung alam niyo po yan. Yung mga models sa ibang bansa na alam niya na. What? Pero hindi siya yung model mismo. Siya, parang chatter kung tawagin nila. Tapos, hindi pa... Wait. Yung mga, ibig mo sabihin, yung mga ganon, iba yung taga-chat, iba yung taga-act, ganon? Yes po. Parang nagiging deception. Parang, hindi, masasabi ko kasi panuloko na rin kasi yung mga nagsasubscribe sa mga model, parang siyempre, iniisip nila na yung model na mismo na yun ang kausap nila, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Or marami po yun maraming Pinoy ang ganun. Kahit nga lalaki po yun, nagkatrabaho as ganun. Ganun po yung
totoong trabaho niya nung nagka-developan kami. Tapos nung nung sinagot niya kasi ako, sakto na nawalan siya ng client, kumbaga nawalan siya ng model na hawak. So inisip ko, parang opportunity na to na sabihin ko sa kanya na lipat ka na ibang trabaho, pwede kitang tulungan at kung may iba kang skill na gusto mo tutunan, tutulungan kita, ganyan. Pero kasi po, ang reality ng buhay, kasi breadwinner din siya, although hindi naman talaga 100% breadwinner, kumbaga malaki yung ambag ng pera niya sa household nila. Pagka sa panahon kasi ngayon, pag nag-start ka as mag-freelance pa lang, na wala ka pang background, unlike kung nag-umpisa ka before pandemic, mahirapan ka nang maghanap ng client, mag-build ng portfolio kasi competition mo na yung AI. Mas mahirap na ngayon compared dati. So, isa rin yan na pag maghanap pa siya ng panibagong ma-compromise din yung cash flow ng bahay nila. So, parang sa akin, isip ko, sige, parang naman din sa pamilya niya, parang hindi ko nagagawing big deal kasi hindi rin naman sino ba ako para mangialam kung paano niya kinikita yung pera, hindi rin naman basta hindi ko na siya pinipilit kung hindi talaga kaya ng niya. Kaso kasi nung mga 6 months ata kami na lagi na kaming nag-staycation, ganyan. Nakikita ko yung the way siya makipag-usap sa mga nakasubscribe sa model para lang makabenta. Kasi kung alam niyo po kasi sa OnlyFans na yun, kumbaga meron sila mga albums, may mga video na parang binibenta. Tapos ang ginagawa po kasi ng chatter parang sexy talk talaga para ma-hook yung nakasubscribe na bilhin yung mga video na yon. So kasi nung pagkakabasa ko kasi ng the way siya makipag-usap, parang na-feel bad ako. Mahal ko naman siya, hindi ko siya parang I did not take it against her na ay ganyan ka pala. Pero ako kasi parang may something corrupt sa akin na dapat ba talaga ganyan? Although ako wala rin naman akong magawa. Kasi hindi naman para sabihin ko na ay huwag kang magtrabaho ng ganyan tapos hindi ko rin naman kayang ibigay kung magkano galangan niya sa bahay nila. Ganoon. So, pero yan nga, nasabi ko naman na kanina na parang inisip ko na talaga na siya yung pang long term ko. Kasi iba rin talaga siya sumuporta sa akin. Kumbaga, iba yung dati naman matigas siya pero pagdating sa akin parang napalambot ko kumbaga. Iba yung kumbaga yung sa softness niya nga doon talaga doon ako na-attach sa kanya. Yun lang yung pinaproblema ko kasi inisip ko pang long term. Ano ba to? Kasi isa rin sa dynamics sa bahay na kino-consider ko Papa Jackson is yung sa gawaing bahay kunyari. Ako kasi more on acts of service ako. Na gusto ko ako yung nagluluto kahit na lalaki ako. Gusto ko yung nagluluto, ako yung nag-aasikaso sa bahay. Pero at the same time, in reality, hindi rin naman yun magagawa na at the same time magpo-provide din. Although ayoko rin naman na pinoprovidean ako na parang naasa ako sa pera ng babae. So parang halfway kumbaga. Hindi siya literal na 50-50 pero parang magko-compromise. Ngayon, kung long term po kasi, manisip ko, paano in the future kung wala siyang guts or hindi niya kayang umalis sa industry na yan. Tapos yun pa rin ang trabaho niya. Tapos pagka nag-live-in kami,
parang para mapagsilbihan ko siya na the way na kung paano ko gustong i-express yung love sa kanya, mako-compromise din naman yung kaperahan ko. Parang hindi ko kasi kung compromise din lang naman about sa pera, parang kailangan ko ba lunukin yung pride na na kakain ako na sa pera na kakain ako sa pera na kinita niya sa ganung trabaho, or nagugulan din ako. Ha? Sorry pa dyan. So, parang ang bottom line lang kasi ng itatanong ko, hanggang kailan po ba yung feeling na kayang i-compromise, or hanggang saan lang dapat nagko-compromise? Ba't lakasan mo nga? Hindi na marinig ka eh. Hello, Papa Jacqueline. Okay na po. Okay. Yes. Give me a better question. Yung less stupid. Come on. Kaya mo yan. Rad. Hello. Hello po. Sabi ko, give me... Paano ko sa i-construct? Brad, pwede bang kulungin mo ng kamay para ka nasa loob ng eggshell? Hello po. Hello po. Ayan. Hello. Ganon. Hello. Okay. Yan. Maintain mo yan. Okay. Yun po, iniisip ko po kasi in the long term na syempre nagugulan din po talaga kasi ako paano ko siya itanong. Kasi ang sa akin po kasi parang sige, andun na ako sa parang ideal dynamics ko na ako yung nagluluto. Pero kasi the way na nangyayari po kasi ngayon, although ako pa rin nagluluto, pero syempre may limited time lang tayo sa isang kasi madalas po kasi andito siya sa bahay ko ngayon. Pagka may time na makakapasyal siya, so ako magluluto ganyan. Tapos syempre nababawasan yung oras ng trabaho ko. Eh siya rin naman nagtatrabaho siya, pero nakafix nga din kasi yung oras niya, tapos hindi rin talaga siya hindi siya maalam sa gawaing bahay. So sa akin naman, dahil nga gusto ko nga rin naman na ako yung hands-on sa bahay, walang problema yun. Pero yun nga, mangyayari, hindi ko siya mapipilit na maglipat ng ibang trabaho kasi nga breadwinner siya, tapos at the same time malaki yung kinikita niya sa trabaho na to. Kumbaga, long term ba kailangan ko ba talagang dunukin yung pride na yun na parang kakapit ako dun sa pera na kinikita niya in the long run. Hindi naman kakapit 100% kasi breadwinner din naman po ako, pero diambak din kasi na career wise mas guaranteed din kasi sa akin na sa sabi ito kung long term na career lang din, kasi sa freelance naman po kasi the more na nagiging complex yung role mo sa trabaho, mas nagiging indisposable ka. Hindi ka basta-basta mawawalan ng trabaho, unlike dun sa trabaho niya na walang job security kumbaga. Ayun, inisip ko kasi pagka hinayaan ko lang siyang ganun sa ganun na trabaho niya, doble impact kasi na
parang titiisin ko pa yung pride ko, tapos siya iniisip ko rin yung job security niya. Pero ang sa akin po din po kasi Papa Jack, hindi ko siya ina-address sa kanya na yung trabaho mo is parang nakakaapekto sa ego ko ba, or sa parang na offend ako na ganyan yung trabaho nung una. Kung yung sexy time sana na mga linyahan mo, dapat sa akin mo lang sinasabi, o di kaya o di kaya kumbaga yung honest ko lang makikita mo gano'n. Pero hindi ko siya ma-address. Hindi ko rin siya ma-address na parang paano ko siya sasabihin na hindi siya ma-offend na bakit ganyan yung trabaho mo. Di ko rin talaga kasi masabi sa kanya na na hindi ka dapat magtatrabaho ng ganyan. Ayoko siyang sabihin ganun kasi pakiramdam ko offensive. Although ang pagkakasabi ko lang sa kanya, dapat mamanap ka na lang ng ibang work. Kaso nga, hindi niya maiwanan kasi malaki yung kinikita niya dito. Para kasing commission-based sila dito. So, siyempre, pag gagalingan mo yung pagkipag-sexy time na pagkipag-usap sa mga subscriber, parang mas malaki yung kikitain mo. Ngayon, hindi ko siya kayang tapatan. Hindi siya about hindi siya about sa ego na mas malaki yung kikitain niya kaysa sa akin. Pero parang gusto ko rin siya maging exclusive lang sa akin eh. Ayoko rin parang maging, hindi ko masabi kung magiging possessive ba yun o insecure lang o ano. Basta the way na nakikita ko siya nagtatrabaho, nasasaktan din ako nasasaktan ako na ba't kailangan umabot ng ganyan. At the same time, inisip ko rin naman na para matumbasan. Kasi ngayon nag-start ako ng side hustle ko para additional income na nga din. Hindi para tawag nito. Mas lumaki yung income ko, pero para sana may in the future na para kung masasabi ko na kaya na natin may enough na income na ako ganung trabaho. Okay. Ayun pa ba, Jackson? Parang sorry kung magulo yung structure ng kwento ko, pero Uy, ayun, hindi Ano ka ba? Ang linaw-linaw mo kayo magkwento. Intindi kaya namin. Hindi mo sabi sa'yo magulo ka magkwento. Napaka-straight to the point mo nga eh. So ayun po, ang bottom line ng may tatanong ko eh. Lakasan mo, idikit mo sa labi mo yung telepono, bottom line na to. Yan nga, yung tanong ko po, paano ko ba siya i-compromise yung situation namin ngayon na mag-work in the future na. Tsaka kung sa perspective din na talaga bang yung ganong trabaho niya yung sa pag-usap niya talagang mag-stick sa trabaho lang. Isa rin yung sa iniisip ko eh. Kasi syempre pagka magkwentuhan ng mag-chat ng ganon, may mga salitaan na parang let me touch your talala, parang ganon. Ganon. Okay, daddy, let me check your dingleberries, ganon. Anong dingleberries? Ako kinuha yon. Ano yan? Dingleberries. Tapos kung sa akin nga, parang
Kahit lalaki ako, hindi ko masikmurang kunyari nagtatrabaho ako tapos magkatabi kami sa nakaharap yung laptop niya. Tapos syempre na-open niya yung mga picture, mga video ng mga model na hinawakan niya. Hindi ko nga masikmurang titigan or tingnan man lang yung mga model niya na yun. Tapos parang feeling ko na gusto kong exclusive sana, pero inisip ko rin na syempre source of income niya yan. Hindi ko siya kayang pilitin na ganyan trabaho ang piliin mo. Isa rin yun sa may tatanong ko pa ba, Jackson, kung sa tingin mo ba... Dahil mo ng tanong ha. Actually, mga 10 na yan. Hindi ko alam kung anong uunahin natin ha. Kung yung trabaho ba na yun, parang normal lang talaga sa parang hindi ba yun tumatago sa side ng babae? Kasi ang sexual thing sa babae parang may attachment yan sa kanila, di ba? Mm-hmm. So yun, kung paano ko siya paano ko ilulugar yung sarili ko na makakapag-compromise ako sa kanya. Ayun, para mag-work kami or kung ano man yung mindset na kailangan kong i-adjust sa sarili ko or kung ano yung hihingiin ko rin naman sa kanya. Paano ko siya i-communicate sa kanya. Ayun po. Sabi mo, pag ako na, ako nag-aantay lang ako ng opening dito, Brad, ha? Sige po, papadyakan ka na po. Salamat. Tanda mo, ako lang ang nag-iisa mong tonight, only Pang. Pang's Purple Coffee. Bakit? Pang's Purple Coffee, di ba? Only Pang. Huwag kayong magulo dyan. Hay nako. Maganda brand ng kape yan. Gagawa ako only Pang. Okay. Hindi ko alam, Rad, why do you have to beat around the bush? Only because you want to tell her exactly what you don't want and what you want from a partner. I mean, that should be effortless. Na ang dami mong binanggit ng noon, in-equate mo siya sa kakain ba ako ng pinagpaguran niya doon sa trabaho, ayoko, 'di ba? Hindi ko kaya 'yon. Magko-compromise ba ako? Tatanggapin. Simple lang naman 'to . Ayaw mo ng trabaho niya. Pinakomplikado mo lang. Tama? Yun lang 'yon. Wala nang iba. Yun lang ang problema mo talaga. Ayaw mo ng trabaho niya because it alienates your pride as a man. Mm-hmm. Tama, mali? Tama po. Because to you, dapat sagrado yung sexy talk na yun. Dapat sa'yo lang yun. Tama, mali? Tama okay. po. And we cannot take that against you. Kasi preference mo yan eh. Hindi ko nga alam bakit may mga mangmang dito sa comment section ko na hindi ka naiintindihan. Kasi naintindihan kita. I get your point. Ayaw mo na naandun siya sa industriyang yon kasi gusto mo na may mga bagay na para sa'yo lang. Kung as a partner, limitasyon mo yon. At right mo yun kasi magjowa kayo. Mm-hmm. The problem here is, nakilala mo siyang ganun. At mag-iisang taon na kayo. Mag-iisang taon na kayo. So now what does that tell me? Hindi ko alam kung magandang bagay o pangit na bagay ito kasi you are too cautious about how she's going to feel. Ganon ka kaingat, baka ma-offend mo siya. Tama? Hello? Yes po, tama po.
Diba? Ganun ka kaingat, baka ma-offend mo siya. I think there goes the problem. Masyado ka naging maingat na hindi mo na nasabi sa kanya that this is offensive to you. That you are uncomfortable with the line of work that she's doing. Kasi kung 1 year na ito, at 1 year na niyang ginagawa ito, ibig sabihin, hindi niya alam o hindi siya ganun ka-aware. She is not that fully and completely aware that this is offending you. That's why she kept doing it. Matter of fact, ginagawa niya sa harapan mo. You are free to look at what she was doing. Kasi hindi ka nagre-react, you keep it to yourself. Tama, mali? Tama po. Exactly. Talk to her. Hindi ako naniniwala na sa loob ng isang taon, kung napag-usapan niyo ito, hindi siya nakahanap ng iba. Makakahanap siya ng iba. Daming work, Brad. I mean, if you're that partner na, halimbawa, sinabi mo sa akin, Papa Jackson, yung jowa ko, sa OnlyFans nagkatrabaho siya eh. Chatter siya doon. Or ano tawag doon? Chat admin. Tama? Yes po. I don't mind, pero baka ibang tao may sabihin eh. Ang sasabihin ko lang sa'yo, okay naman sa'yo eh. Anong pakialam ng buong mundo? But that's not the case. The case is, ayaw mo ng work niya and you are not telling her. I mean, hindi mo pa pwedeng i-blame sa kanya to dahil ganun mo siya nakilala. Alam mo, that's the price you have to pay. That's the price you have to pay for playing safe. Kasi niligaw mo yung babae may gusto sa'yo. In my defense naman, Papa Jackson, ayun nga, nung nagkakilala nga kami, ang pakilala niya nga sa akin is ganun nga siya, social media manager nga siya. Tapos, nung kasi nagkaligawan kami for 3 months. Tapos, nung mga 2 months na, sa kanya sinabi na, Exactly. Bago kayo nagkasagutan, alam mo yung work niya. And that puts you in a position where you cannot complain. You know exactly. Yan po kasi nung mga 2 months na kami, sa kanya sinabi na ganun pala yung work niya. At the same time, na nawalan din siya at the same time, nawala rin siya ng client. So, para bang inisip ko na, sige, pagka sinagot ko to, tutulungan ko tong maghanap ng ibang skill na babagay sa kanya or mag-a-adapt sa kanya. Ganito, Rad, wait lang. Nabanggit mo na yan kanina. Okay. Pabalikan ko lang yung sinabi mo na yan. Actually, ang komplikado nga ng magkakakwento mo sa akin eh. Naghahanap po ako ng dapat same space kami, freelancer din. Drama lang lahat yon. That means very little. Charot mo lang yon. Kung nagkataon ng work niya, sekretary sa Makati, di ba, at freelancer ka, at yung work niya ay wala sa industriya meron siya ngayon, wala ka marireklamo eh. Di ba? So talk to her. I get your point. You're completely in the right to tell her na, alam mo, ano tawagan ninyo? Mahal. Isa pa yan. Palitan nyo yan. Halimbawa, sabi mo sa kanya, alam mo, jowa ko, ganyan. Tinatamaan yung pride ko sa trabaho mo. I understand that this has been your job since the beginning, but diba? I mean, na-offend ako bilang lalaki. Kasi kung ang sitwasyon nagkabaligtad, diba? At sinabi sa'yo ng jowa mo na ayoko ng work mo at wala kang ginawang paraan, it becomes your fault eh. Maybe you can reassure her na at any point, at any given point, pag ma-reconsider mo yung komportable ako tsaka hindi. At in the transition, if you need to look for another job, di ba? Kasi okay na tayo. Ito na lang yung hiccup natin eh. Andito ako, susuportahan kita. I mean, have that conversation with her. Pero hindi ka mali. Hindi ka mali na hindi ka komportable sa trabaho meron siya. It's not wrong. I mean, it's completely warranted. It's completely warranted.
we cannot take that against you. Hindi ka mali na hindi ka komportable sa work niya. Pero isang taon na to. And the fact that she is clueless that you are this bothered, ibig sabihin, nagkulang ka nang sabihin sa kanya. Did I make sense? Yes po. Tell her. Have that conversation. Hindi ko mag-gets Yun ba nga. may mga taong hindi ka nagigets ngayon gabi? I mean, Ang mali ko lang din talaga, hindi ko siya directly sinabi na hindi Yeah. ako komportable sa trabaho. Brad, Parang, yun nga. nasa isang bahay na kayo. Ano pang hindi ka Hindi komportable? hindi naman po laging, hindi naman live-in na. Oh, Meet sabihin lang na tayo natin. once a week, Oh, every, yan. Pero you have this intention of spending a lifetime with her. Tama? Yes. Mm. Alam mo, na-appreciate kita eh. Kasi, alam mo bang, habang nagkikwento ka, alam kong kinakabahan ka ng sobra. 70% ng kinuwento mo, napaka-nonsense nga eh. Kung paikot-ikot ka na kung ano-ano eh. And to me, that's an indicator na you are that careful, baka ma-offend mo siya. Which is a good trait. You are that careful. But I think you are way too careful to a point na hindi mo nasabi sa kanya exactly what's bothering you. You are too careful to a fault. To a fault. Tell her. I mean, communication is the best way, moving forward. Hello. Paano pa pag kunyari, dahil nga, pag dumating sa point na sinabi kong ganun, tapos mag-take action nga siya, parang iwanan niya yung trabaho na yun. Nag-guilty rin naman ako sa side ng... Well, there has to be a transition, right? May transition yan. That will not happen overnight. Diba? Pero hindi siya makakuha ng ibang trabaho hanggang di siya naghahanap, period. At maghahanap lang siya kapag maybe pag nalaman niya na hindi ka komportable dito sa work na meron siya, kung mahal ka niya. Kasi sa pagkakaintindi ko sa kwento mo, feeling niya yata okay ka lang eh. Tama? Oo. Kasi pinapakita niya, nakikita mo nga ibang anes, sabi mo eh. Tell her. Master the courage. I mean, ano naman to eh, yung merit naman ng bagay na gusto mo is because you care for her. Kalahati you care for her, kalahati it's making you uncomfortable. So, hindi masama, Brad, kasi mag-partner kayo sa buhay. Just tell her. Kamusta ko lang talaga kung paano ko i-approach sa kanya na Kasi, ayun nga, baka may masabi ako na offensive sa kanya. Parang mamasamain niya. Wag mo nang ipaturo sa amin kung paano mo gagawin. Ikaw na bahala sa part na yan. Okay? Yes, Papa Jackson. So, yun bang last na tanong lang. Kasi, wala talaga akong duda na baga, iniisip ko siya, God, seryoso talaga na siya yung papakasuhan ko, ganyan.
Hanggang saan lang po dapat ang pagko-compromise? Kumbaga, meron bang No, no, no. kasi Stop, Brad. We cannot assume the answer to that. Kasi pag tinagot natin yan, nag-a-assume tayo ng sagot. At wag mong itanong sa akin kung anong compromise na meron kayo. Bakit tayo ba magjowa? Baka maging tayo, loko. Kayong dalawa mag-uusap niyan, hindi ibang tao kausap mo diyan. hindi kasi yun nga po kasi yung sa part ng trabaho na yun, inisip ko na yan yung isa sa kino-compromise ko. Kasi uncomfortable nga sa akin pero dahil nga mahal ko siya, tinatanggap ko na sige kahit yun yung trabaho mo. Since kailangan ko siyang i-address ngayon, hanggang saan yung hanggang saan yung pwedeng i-compromise or kailangan i-address sa partner para mabago sa kanya din. I am not getting your question. Walang point yung tanong mo. Mag-usap kayo. You will know. From having a conversation with her, you will know. Talk. You're going to figure things out together. You're going to figure things out together. Not with me, not with anybody else. The two of you shall talk. Ikaw ba, Jackson? Thank you. Good luck. Balitaan mo kami, ha? Sige, Papa Jackson. Salamat sa pagtawag. Maraming salamat din po.